hindi naman po siya cheating in your general sense. Magiging considered as cheating lang naman siya kapag paulit-ulit siya ginagawa sa parehas na tao and after mo po siyang kausapin sa partner mo, is hindi pa rin po niya tinitigil yung activities na ganito. Depende yan kung ano yung characteristic ng partner ko. In my case, yung partner ko ay hindi naman siya very friendly. So, it's gonna be something na suspicious sa akin if may mga friend request siyang matatanggap from especially girls, diba? Na hindi naman talagang malapit sa kanya or bagong kilala lang. And especially kapag hindi sa akin nababanggit. Hindi naman po siya kailangan. Pero, kung hihilingin po ng partner mo para sa sarili niyang peace of mind, hindi naman po siya dapat maging isang issue kung i-delete po yung password ng cellphone o kaya naman ng software. Depende po. Kasi kung may tiwala naman po kayo sa isa't isa, kahit hindi niya malaman yung password, okay lang po yun. Sa amin kasi ako, may willingness ako na i-share yung password ko ng aking cellphone sa kanya, gano'n. So, sa akin okay lang yun. Confident ako na wala naman kaming pag-aawayan sa loob ng cellphone ko, no? Pero that doesn't mean na yun yung indication ng cheating or hindi. Hindi naman po kailangan piniflex sa social media yung partner. Yung mahalaga po is paano po kayo within the relationship na kahit hindi po sa nakikita ng ibang tao kasi hindi naman po nagmamatter yung opinion or yung view ng ibang tao. Para sa akin, mas okay yung private. Naka-public po kasi minsan, yung ibang tao nangingialam po sa relationship. Parang gano'n. Or syempre, diba, partner yan eh. Dapat yan yung most precious na tao or tao sa buhay mo. Sa akin, gustong-gusto kong pinaflex ako. Pinagyayabang ako sa buong mundo kahit sa hindi niya kakilalang tao. Kasi doon ko na-feel na I am loved, I am someone who is important to him. At para samahan tayo mag-share ng kanilang opinion tungkol sa usaping ito, parang masalimuot kung sanga-sanga. Naging bugambilya, di ba? Kaya kailangan natin to himay-himayin. Ito na po. Kasama po natin muli sa kada umaga ang content creators na sina Neil and Kat. Welcome back, guys! Okay, unahin muna natin i-define ano ba tong micro-cheating nakakaloka. Nilagyan pa talaga ng qualifier di ba? Hindi lang ba cheating na lahat to? Pero may bakit micro nilagyan ng micro? And actually, para sa akin, when we say micro-cheating, kasi yung word na micro, parang binigyan lang ng justification. Pero, kumbaga, bottom line, cheating pa rin talaga siya for me So, kahit maliit na bagay, minsan nakala natin, maliit na bagay lang siya, pero it hurts your partner. Oo, Neil, ano ba yung bakit sa tingin mo nilagyan nila ng qualifier na micro? Dahil, what does it encompass? Sa akin naman po, in understanding ko dito, kasi especially in relation to social media, yung mga simpleng acts na ginagawa, like pag-follow, pag-share, nabibigyan siya ng meaning na cheating, and small acts lang siya, kaya siguro na-brand siya as micro-cheating lang. Okay, pag-follow, pag-share, cheating agad? Bakit ganon? Kaya nga. Para sa akin, cheating siya in a sense, lalo na kasi kung ang fina-follow, halimbawa sa ating mga babae, ang fina-follow nung partner natin, nung asawa natin, baka sexing babae yan. So, bakit parang may ilalike mo pa, pupusuan mo pa, kokomentan mo pa? So, sa akin, bilang babae, parang magkakaroon ako ng insecurity Lalo na, syempre, kung hindi same yung build ng katawan ko dun sa pinupusuan niya or kinokomenta niya. So, para sa akin, it's a form of cheating. Kasi it hurts my, parang kumbaga yung ego ko. Kahit mga international artists, alam mo, wala wala siyang pag-asa kahit anong mangyari. Siguro kung mga ganun, yung mga artists talaga, most probably baka hindi naman. Pero yung parang kasi medyo... Kasi para siyang, pag-alamay. Yes, correct. Pero kung parang tipong kakilala namin, parang yun, medyo off sa akin. Yun, ang limit. Ano masasabi mo doon, Neil?
Well, actually, na-experience ko po yan before. Hindi ko siya naiintindihan kung bakit may ganun siyang behavior. Kapag meron akong mga nalalike or minsan nafa-follow na... Bakit mo kasi nilalike? Wait lang. Teka lang, Wait lang, Emma. Sorry lang. Thank you po. Dapat yung ganun. Ang tingin ko po doon, talagang appreciation lang. And then sometimes, ako parang binibigyan ko siya ng advice na, o tignan mo to, baka prefer mo yung mga ginagawa nila, lifestyle, or the way they dress, ganyan. Kasi siya din naman, parang fashionista din naman siya. So ako parang, ang dating sa akin, parang ako yung mas nag-check ng mga ganong bagay. Siya kasi hindi siya masyadong So parang when you like it, you're basically saying na parang you're liking it for her. Yes, parang ganon. Parang you're having her in mind. Yes, parang when you're ganun. liking, let's say, another lady's fashion or outfit. Oh, parang mga ganyan po. Tapos lang. Paano? Sinasuggest ko lang sa kanya. Oo nga. Actually po, may ganyan kami ring scenarios before kasi way back before nung dalaga pa siya, mahilig talaga siya din pong sexy na mga outfits. So sometimes may nakikita ako sa social media tapos pinapakita ko sa kanya, ganon. Although iba na pala yung nagiging impression niya pag mga ganon, regardless of my reasons. Yan. So, as soon as you found out that si Kat would take offense, hindi mo na ginagawa. Dati po hindi. Parang pa ako. Tinutuloy mo pa din. Hindi naman tinutuloy. Pero medyo insensitive ako na parang nakikipagtalo pa ako sa kanya na parang ganun lang, simple lang naman yun. Bakit kailangan magalit ka, ganyan. And then it takes a while before parang na-absorb ko na, okay, I need to show her na secured siya, na it doesn't mean anything to me. No? And especially, ang mas natutunan ko doon, dapat hindi ako nagkukulang sa kanya. Yun, dapat mas nagla-like ako sa pictures niya, mas nagpa-follow ako or nagko-comment ako doon sa mga pinopost May niya. question ako. Kasi Yes, sometimes, yung gano'n na scenario, yung mga lalaki, ang usually, sinasabi namin na huwag kayong gawin yan. Pero paano pag binaliktad natin po? Okay lang sa'yo? Na Kung meron si siyang, halimbawa, Kat naman. may ad siya na medyo, let's say, shirtless yung guy, maraming abs or whatever man. Tapos ang galante niya doon sa baba. Basta lahat ng mga perfect. Alam mo yun, yung mga gano'n, parang ito yung perfect na Hollywood couple tingin, dating, gano'n. Would you feel the same? Yeah, how I think you I would feel the same po. Although, it just so happened kasi hindi siya ganun eh. Hindi siya talaga Hindi ako mahilig mag-follow, yeah. Hindi siya mahilig mag-social media. Isa lang, diretso lang ang tingin ko. Babae din pina-follow na. Totoo yun. Actually, walang problema doon sa pag-follow ng guys. Minsan lang. Pag may pandesal lang. Diba? So, healthy parameters for, let's say, for Neil to follow someone? Dapat talagang matalik niyong kaibigan? Depende. Para hindi siya makonsider na micro-cheating. Ano ba dapat ang in place para okay lang? Sa akin siguro, basta i-call ko agad yung attention niya. Pag meron akong specific na tao na hindi ko talaga gusto na kinokomenta niya, na fina-follow or pinupusuan yung mga pictures, sinasabi ko na agad sa kanya, specifically. Kumbaga, ito, si ganito, bakit mo nililike, kinokomentan? So, kinocall ko agad yung attention niya para maging aware siya. Tapos, it's for him to stop or maybe unti-unti, bawas-bawasan niya na yung pagko-comment or like. Ganon. Okay, so, micro-cheating apparently involves social media. Meron pa bang ibang forms ito na hindi social media related? Ito talagang sokmed na to. Sa akin po siguro, Dami na dagdag na problema sa Yeah. SOCMED, no? part of micro-cheating po siguro, yung parang pag too friendly yung partner mo sa opposite sex. Too friendly na parang it turned out parang medyo flirtatious na. So for me, it's micro-cheating. So dapat set boundaries talaga na wag masyado, not too touchy, not too yung masyado ng maharot with other people. Kasi yung husband ko ay super friendly eh. So isa yan sa issues ko even before pa, nung mag-boyfriend-girlfriend pa lang kami. So up until now, pero nalilesen siya. Talagang sinisita ko na to the point na pag tumingin na ako ng masama,
Yun, kailangan mo siyang umayos. Yun. Ako sa tingin. I love So it. talagang it's really about communication, no? Yes, opo. Between a couple. Yes. 'Di ba? Kasi ano yun iba't ibang definitions ng masyado kang maharot or masyado ka ng friendly, 'di ba? What's too friendly for you may be normal for amiga, for instance. May mga cultural differences pa. Hindi ba siya parang boundary din ng pagiging selosa? Anong comment mo doon? Selosa ba ako? Pagka ganon? Sobra. Pagka ganon na yung behavior ko. Kasi Pero selosa naman is really just a label, di ba? Oo. Essentially, what it is how you feel. Yes. Di ba? I feel this way. Kasi baka mamaya sabihin naman ni partner, ano ka ba, bakit selos ka ng selos? Mga ganon. Pag hindi naintindihan at first. Yes. Kaya talaga communication is the key. Maganda talaga na sa umpisa pa lang. Talagang you tell your partner how you feel, bakit sa taong to, parang na-offend ka pagka masyado kang friendly. Kasi may mga tao naman na hindi ka naman nagsiselos masyado or parang okay naman sa'yo. Pero alam ko kasi, syempre babae din ako. Alam ko yung Instinct. galawan. Yes, diba? Alam ko yung galawan pag Alam yung ko girl, yun. baka mafo-fall na. Or alam, may hidden agenda. Oh, Kasi may yeah. mga ganun naman talagang girls. Oh yeah, may mga ganun talaga. O, ikaw naman mag-share. Sabi, share ko lang. Share mo na. Share ko naman. Share ko. Ikaw Sige ba? na nga. Oo. Okay, ako naman, I get mad. Totoo to, I get mad if halimbawa, wow! Mad! Tapos naging sad! Nababaliw na rin. Ito, hindi ganito. I get mad or I find it offensive kung halimbawa, may na-add yung guy or yung partner mo ng isang tao na walang acquaintances, nothing, no reason. Yeah. Ano lang, just looks good. And then another one, kung hindi siya influencer, for example, kasi maintindihan ko, kung maraming pong followers, may ini-influence siya ng something, right? Good or bad or whatever Yes. man ang hilig mo, baka that's the reason why you follow. Pero yung no reason, just for the solely purpose of looking good, and then, pook, add mo. No! Hindi pwede yun. Not in my house. Sorry. Ay, yung reachable, hindi yung Aray. parang Jessica Alba or Yung mga Blake ganyan, Lively. Mama P, like I explain, walang problema kasi Walang meron kang problema. reason to follow Oo. Kapag medyo, Influential bigyan mo ng na. reason. Yeah. Why? Tsaka wala Diba? siyang pag-asa kahit anong gawin mo. Oo, pero syempre on the side lang yan. Ang point ko doon is, why would you add a person that you don't know? It's like passing by, and then may nakita kang pogi or maganda, uy, yung ganon. Yeah. Ganon lang yun, and then pinoke mo pa to welcome Hindi into pwede. your circle of friends, correct? Kasi It now could you lead know also each other. Kasi it could also lead to temptation, Yes. di ba? Yes. Parang syempre tatanggalin mo na lahat ng maaaring mag-cause ng temptation Yes. sa buhay ninyong couple. Correct. Why will you do that pa? Tama. Di ba? Ikaw ba, Emma? Marami kang magagandang kaibigan. Biglang tumahimik yung Mama P. Tingnan mo. Beauty queen ang kaibigan nito eh. Oo, totoo. Okay lang ba sa'yo na i-follow ni Jonas yung mga kaibigan mo, beauty queen? Oo. Okay lang. Okay lang. Kaya lang minsan, ang nangyayari, kasi ako yung tao na hindi ako mahilig mag-check ng phone. Do alam ko yung password niya sa phone, pero hindi ko naman... Ano daw yun? wait. May sinasabi yung mga Wait. staff natin. Ano yun? Phone mo daw, hindi mo nga chinecheck. I am checking if this is a kwento that we don't know, Teka lang. Sige, Ayan na naman. sige, ituloy mo. Scripted na naman yung ano mo. Grabe kayo Sige na nga. Blush mo. Oo, walang scripted dito. Go. Anyway, doon tayo. Sa phone niya. Okay, so phone niya. Di ba magre-reply na ako sa inyo? So, alam ko yung password ng phone niya, pero hindi ko naman ino-open. Pag kunyari, hindi lang kailangan talaga, ganyan. Pero minsan kasi magkatabi kayo, tapos ma-open niya yung Instagram niya. Makita ko yung dun sa taas, di ba tabi ng profile, yung mga bilog-bilog, dun sa stories. Babae lahat. Sabi ko, baby? Ganun lang. I love the baby. Baby, lagi ko kasing wala. Bakit ka nang rock? Ang lagi ko lang sinasabi sa kanya, baby, siguraduhin mo lang mas maganda yan sa akin. Ay, I love it. Iba yun na. Yun lang. Yun lang sinasabi ko sa kanya. Kahit pag magkasama kami, tas may dumaan dyan, naka-shorts, ang sexy, Mama P, we have to titignan ko learn. kung Ganito titignan pala ko yung kung okay sagot. ba. Sabihin ko, baby naman,
please, yung mas maganda. Oh, ganun ang sasabihin niya. Baka ma-provoke Feel mo tayo. talaga yun? Hindi ka talaga na-threaten? Hindi, in Mama any P. way? Kasi siguro may assurance ako kay Jonas. Siguro once lang talaga ako nagselos. Yung sinabi ni Kath kanina na too friendly siya. Yeah. Na feeling ko, parang wait lang, parang iba na yung pagiging friendly mo. Ayun nga Kinausap ko siya doon. Okay, very Kinausap good. ko siya regarding Magselos that. ka naman once in a while. At nung nagselos ako, gustong-gusto pa niya. O diba? Ayaw na tulad yun sa kanila kahit actingin mo lang. Actually, nakakakilig yun eh. Oo. Parang, pogi mo. Yun nga pala, maganda yung inopen ni Emma na micro-cheating ba yung pag-follow ng tingin sa isang babaeng maganda? I think yes. Kasi para sa akin, parang respect din sa partner mo, lalo na magkasama kayo, magkatabi kayo, tapos biglang lilingon kang ganun sa iba. So parang offending din yun sa akin na ba't kailangan lilingon ka pa. Pero as we go along, parang na-overcome naman na natin yan. Nanawa ka na rin. Yeah. Minsan sabay pa kaming titingin. Actually, that's healthier. Yeah. I'd rather, I would say to my partner, tingnan ko rin, ako rin. Yeah. Ang ganda nito, ang ganda mo. Unahan ko pa. Sama naman sa kwentuhan dyan in your mind. Anyway, eto, meron ding mga comments. Basa tayo ha. Sabi ni _UD. Ay, parang ano to ha. Sabi niya, okay lang po na magkaroon ng online crush na laging ni-stalk at inaabangan ng partner ko. Yun yung usapan kanina. Parang depende. Yes. Depende yan kung sino ba ang crush niya. Baka naman hindi naman talaga reachable yung crush. Oo. Hayaan It's na. okay. Oo. Yeah. Okay. Kayo ba? Point of view ng lalaki. Para sa akin, ang importante dyan yung assurance mo sa partner mo. Tama. So kung okay lang sa kanya, then okay. Pag hindi, then avoid. Yeah. Ganun lang. Para maiwasan. Tama. Oo. Ayan, sana nasagot ang iyong katanungan. Ito naman from Miss_Ver. May online friend po yung partner ko na never pa niya na-meet sa personal pero doon po siya laging nagkukwento kapag nag-aaway kami. Ay, Micro-cheating na po ba yun? Ang tingin mo. Parang hindi na po micro yan. na siya Cheating micro siya. na, diba? Yeah, hindi na po micro yan. Oo. Yeah, kasi ano po yan una, kung may problem kayong mag-asawa, mag-partner, dapat kayong dalaway nag-uusap. Hindi para i-share mo sa stranger, kasi hindi niya kilala, kumbaga malayo pa. So, cheating na siya, hindi na siya actually micro-cheating. Magli-lead pa yon sa mga mas hindi magandang bagay. Kaya mas maganda, i-avoid. Yan. Oo, lalo na kapag ang sitwasyon ganyan, vulnerable ang isang tao. Yes. Totoo. sa malaking red Hirap flag na yan. Oo, True. diba? Kung gusto mo magkaroon ng future, ang inyong relationship, dapat tigilan. Tigilan Yan. Kayong dalawa na lang muna ang mag-usap. Next, Amigs, last So one. next from at John FED. So ito, hindi po ba excuse lang ang micro-cheating sa cheating talaga? Parang ganun. Actually, parang yung sinabi ko nga kanina, gina-justify na lang ng word ng micro, but bottom line is for me, it's still talaga cheating na. Yan. Pero para sa akin kasi, minsan, yun nga, sa umpisa, stand ko lang naman. Sa umpisa, pwede namang hindi eh. Sabi na ka, Pwede namang hindi. nakuha ka na naman sa Pwede tingin. naman, pag nagpakita kayo ng appreciation sa tao, o kaya nag-greet ka, pwedeng hindi. Pero I think, pag, halimbawa, sinitan mo na ako, pero ginagawa ko Yeah. pa rin, or you express na, bakit mo yan mini-message without having to explain it, dapat titigilan ko na. Yun. Dati hindi eh. Parang, pa ako, na naiinis pa ako kapag ginaganon niya ako. Ano naman, parang ganun lang. Pero nung later on, na syempre, na mas na-absorb ko na okay, mas importante sa akin yung say ng wife ko. Na I need to stop it kasi hindi okay sa kanya. Regardless for any reason. Amen to that. Yes. Micro man yan, macro man yan, it's a form of cheating. And ayaw naman nating makasakit kasi kahit gaano kaliit yung bagay na pagsisinungaling or pag-cheat mo sa isang tao, yung tiwala po nawawala, yun yung masakit na parte. Hindi yun mababalik. Correct. Yes, okay. Well said, Emma. Kaya Neil and Kat, last advice sa ating mga kada tungkol sa kanilang mga relationships.
Sa akin, kahit anong topic, most especially ang cheating na yan, mas maganda talaga na pinag-uusapan yung mag-asawa, mag-partner. Para, you get to compromise, tapos mas aware tayo sa feelings ng isa't isa. Sa akin naman, yung mga micro-cheating is nagli-lead lang siya into bigger conflicts kung hindi kayo magiging open to each other. And sometimes, yung mga ganong gesture, ma-overcome nyo yan kung mas nag-uusap kayo, mas napag-uusapan nyo. Find a way to approach each other in the best way. Alam nyo naman ang kiliti ng isa't isa at the end of the day. So, if may ganun kayong mga mistakes, maaayos yan basta mag-uusap lang kayo ng maayos. At saka kung magme-meet up man kayo with someone of the opposite sex, magdala kayo ng pangatlong kasama. Kaibigan ninyong Maganda ba yan? magjowa or kaibigan ninyong mag-asawa para, 'di ba, people stay within their boundaries. Yes. Kaya Maganda yan. At ngayon, of course, noted with thanks. Ang dami kong natutunan today. Thank you. Wow. Pero guys, of course, alam namin na influencer kayo, kaya bigyan mo na kami ng yung social media accounts para ma-follow. Thank you po. Thank you for having us again. Thank you. Please follow us in Facebook and TikTok, Neil and Kat. Yes, thank you so much. Salamat. Thank you. And huwag kayong magsawang magbisita sa amin. marami kasi ng mga relationship advice dun Yes. sa kanilang social media platform. Next time yung natin, magiging topic naman siguro, what if yung partner mo nagagalit kapag hindi siya pinopost sa social media? Maganda yan. Parang that's a discussion for another day. Another na naman yan, share ko lang topic. Mga Kanet 25, this is Pia Guanyo Mago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!